Sabi ng lalaki, isa lamang siyang tagamundo sa isang sibilisadong lugar. Dumura siya ng dugo at isang bata ang tumawag kay matandang Siyo, na sinasabing pinabibigay ito ng kanyang ina. Nagpasalamat ang matanda, inilagay ng bata ang maliit na tinapay sa sahig at hiniling na gumaling ito at gumawa pa ng sabon. Pagkatapos noon, umalis ang batang babae sa gitna ng malakas na buhawi ng nyebe. At muli niyang sinabi, isa siyang tagamundo, isang taong nanggaling sa isang sibilisadong mundo 50 taon na ang nakakaraan. Hindi niya alam kung paano, pero napadpad siya sa kakaibang mundong ito. Papunta siya sa isang lecture kasama ang mga katrabaho niya nang maabyutan sila ng pagguho ng lupa. Tila maliwanag na lahat ay namatay, pero nagising sila sa kakaibang mundong ito. Nasa harapan ng isang higanteng siyam na may 3 buntot at isang ahas na 2 ulo, mga taong kakaiba na may kakayahang lumipad sa himpapawid. Napaalala sa kanya ang ilang nobela na nabasa niya paminsan-minsan. Ngunit kahit alam niya ito, hindi niya inakala na mas maganda pala ang buhay ng mga kasamahan niya kaysa sa kanya. May mga nilalang na tinawag na mga matalino ang bumaba mula sa langit at namangha sa mga talento ng kanyang mga kaibigan. At ang bawat isa sa kanila ay dinala sa iba't ibang panig ng mundo at ng kalangitan. Doon, sila na lang dalawa ni Direktor Kim ang natira. Sa hindi malamang dahilan, pareho silang may pag-asa na dahil galing din sila sa ibang mundo, may magandang mangyayari rin sa kanila. Ngunit habang tumatagal, napagtanto nila ni Direktor Kim na wala silang espesyal. Ang tanging nagawa nila ay ang paggawa ng mabibigat na trabaho para mabuhay. Pagkaraan ng 6 na buwan, sinabi ng direktor na hindi na niya kaya ang ganoong pamumuhay. Pinagsama-sama nila ang kaunting perang kinita at bumili ng simpleng aklat sa martial arts, yung tipong mabibili sa kahit anong kanto. Nakakagulat nga, sa loob lamang ng 3 buwan, na-master niya ang aklat at naging dalubhasa sa martial arts. Nagsimulang maglingkod siya sa bansa at natuto pa ng mas matataas na antas ng martial arts. Di nagtagal, naging isang makapangyarihang mandirigma siya na kilala sa buong mundo, habang naiwan ang pangunahing tauhan. Hanggang ngayon, nagtataka pa rin siya, mayroon kaya siyang espesyal na kapalaran? Lagi niyang inakala, pero lumipas ang panahon at wala namang nangyari. At ngayon, pagkaraan ng 50 taon, isang matandang lalaki na lamang siya na mamamatay na mag-isa dahil sa lamig. Pinilit niyang mabuhay. Natutunan niya ang wika ng lugar na ito, ang pagsusulat. Bumili siya ng maliit na lupa at nagpatayo ng sarili niyang bahay. Gamit ang kanyang kaalaman mula sa daigdig, gumawa siya ng mga bagay tulad ng sabon, halimbawa, para ibenta at kumita. Mas kaunting sibilisado ang mundong ito, at may alam siyang mga konsepto na bago roon. Ngunit mapagkumpitensya ang mundo ng negosyo rito. Agad na ninakaw ang kanyang recipe at mas malalaking puhunan ang ginamit ng mga taong mas mayaman para sa mas malawakang produksyon. At parang tinanggal siya sa merkado. Sa ibang mga nobela lang naman yung mayaman ang nag-iimbento ng sabon. Mula noon, hindi na naging madali ang kumita kahit para lang mabuhay. At ngayon, heto siya, naghihintay ng kamatayan matapos mabaigo sa mundong ito. Iniisip niya kung ano kaya ang inaasahan sa kanya. Sinubukan na niya ang lahat. Ano nga ba ang tamang daan? Bakit siya napili kung hindi naman siya espesyal? At bakit kailangan pa niyang mabuhay kung aagawin din naman ang lahat sa kanya? Nang mga sandaling yon, wala na siyang lakas para manatiling dilat ang mga mata, habang iniisip na ang gusto niya lang naman ay kaunting kapangyarihan o marahil mga oportunidad. At gaya ng lalaking yon, namatay siya. Gayunpaman, hindi pa natin matatapos ang lahat dito. Heto siya, nagigising, tinitingnan ang kanyang sariling kamay. Nag-iisip kung bakit siya buhay at bakit ganoon pa rin ang suot niya noong dumating siya mula sa Earth. Sa harapan niya ang lahat ng mga kasamahan niya, nananakit ang ulo, nagtataka rin kung nasaan sila. At doon niya naalala, dumating siya sa mundong ito na may kapangyarihan, oo nga pala, ang kapangyarihan ng pagsalakay. Pagkatapos noon, isa sa mga kasamahan doon, yung si Kim ata, nagkomento na nasa biyahe sila. Paano sila napunta roon? Halata namang unang araw pa lang nila yon, pagkatapos ng aksidente. Kakaiba, nang tumama sila sa lupa, may nakita siyang kakaibang liwanag at doon na siya nagmulat ng mata. Ang problema, 50 taon na ang nakakaraan. Mahirap na para sa kanya maalala ang mga detalye. May tumatawag ng manager CEO at habang ang mga kasamahan namin
Nagtataka sila kung ano ang dapat mong gawin ngayon dahil sa pagbalik niya sa pagiging bata. Sa karamihan ng mga kwento ng regression, inaabuso ng tao ang kanyang kaalaman sa hinaharap. Pero ang natutunan lang niya ay ang paggawa ng sabon at hindi na nga niya maalala ang nakaraan dahil sa sobrang tagal na niyang nabuhay. Dahil dito, sumigaw ang lalaki, tinawag ang CEO at sinabihan itong tumingin at tumigil sa pagwawalang bahala sa lahat. Mag-a-apologize na sana ang ating binata dahil sa hindi paglingon nang bigla na lang siyang suntukin ng lalaki. Nakatunganga na lang ang mga babae roon at ang iba pa, naguguluhan. Sinabi ng lalaking tumawag sa kanya na tanga ito, na siguro'y nakatulog ito habang nagmamaneho at ikinatulog ng lahat. Sa butas na yon, mukhang hindi alam ng lalaki na sila ay patay na dahil sinabi niyang halos lahat ay namatay na. Kaibigan ko, may ikukwento akong sikreto sa iyo. Si Sir Ryan naman, nakalimutan na. Matagal na rin kasi, alam mo, simula noong may tumawag pa sa kanyang manager. Kaya hindi niya na-realize na siya ang tinutukoy ng lalaking ito. At tinanong ng lalaki kung sinasadya bang mawala ng trabaho ang manager CEO sa pagbabalik nila. Nakilala ng bida ang lalaki bilang si Section Chief John Myung-hon, anak paborito, isang taong walang kwenta na nakakuha lang ng posisyon dahil anak siya ng isang direktor o kung ano paman. 32 taon na namuhay sa puro paboritismo at isang walang hiya na lagi niyang ginawang mahirap ang buhay. Mahirap, pinagsasabihan siya ng masama ng mga kasamahan habang pinapatahan naman siya ng iba. Nagsimulang tumayo ang CEO, naalala na pagod nga pala siya ng araw na iyon ng pagmamaneho. Dahil yun sa kay John, na ibinigay lahat ng trabaho niya sa kasamahan namin. At hindi naman dapat siya ang nagmamaneho sa biyahe na yun. Nagsisigawan ang mga kasamahan, pinapatahan siya habang unti-unting bumabalik ang alaala ng CEO. May nangyaring katulad noon sa nakaraan. Akala niya ay siya ang mali at paulit-ulit na humingi ng tawad, nakayuko. At ganoon na ang buhay niya sa sumunod na 50 taon, palaging humihingi ng tawad, nakayuko. Kahit na noong may mga tulisan, ninakawan siya, humingi siya ng tawad. Nang insultuhan siya ng mga martial artist, humingi ulit siya ng paumanhin. Ngunit, matapos ang mahabang taon ng ganang pamumuhay, may natanto siya. Kailangang kontrolin ang ugali sa mga taong hindi niya kayang labanan. Pero iba-iba naman ang sitwasyon. Dito niya tinawag si Chief John at sinabing alam niyang galit ito, pero hindi ito ang tamang oras para magsisihan sila. Lumapit ang isang John at susuntukin sana siya, may kasamang masasakit na salita tungkol sa kanyang ina. Aba, tumama yun sa pisngi niya. Akala ko ipagtatanggol na ng binata ang sarili. Teka, tinitigan niya ito, sinasabing hindi na siya muling magpapatalo sa isang taong kaya niyang labanan. At sinuklian niya ng suntok ang lalaki sa pisngi. Napatanga silang lahat habang siya'y lumalapit, na nagsasabing sa nakaraan niyang buhay ay paulit-ulit siyang napuruhan ng napakaraming dalubhasa sa pakikipaglaban. Muling tumama ang suntok niya at naalala niya kung gaano kaagresibo ang mga tulisan noon, binubugbog siya kahit sa simpleng pagkuha lang ng mga halamang gamot sa bundok. Ganoon din kapag hindi siya nakakapagbayad ng buwis. At ngayon, siya naman ang nananakit ng husto. Sa marahas na mundong ito, may natamo siyang hindi taglay ng mga taong ito ngayon, alam niya kung paano gumagana ang isipan ng tao. Sa sandaling tumama ang suntok sa mata, lumalala ang takot. Pagkatapos ng ilang suntok pa, 2 salita lamang ang kusang lumabas sa bibig niya. Nang mga sandaling yon, si John, na nanginginig sa buong katawan, ay napabulalas lamang ng sikat na linyang, paumanhin. Maaaring wala ang protagonista ng mga mahiwagang kakayahan na hinahanap ng mga pantas mula sa langit o ang galing sa pakikipaglaban para sumikat sa mundong ito. Subalit, taglay niya ang kakayahang baguhin ang kanyang kapalaran. Si John, ang lokong yun, ay naroon na nakayuko at tahimik habang ang iba ay sumisigaw sa CEO at hinihiling na kumalma. Alam mo na, paano niya nagawang saktan ang kanyang katrabaho ng ganoon? Agad na nagpakita ng pagiging normal ang ating bida, na sinasabing nadala siya ng emosyon at humihingi ng paumanhin. Sinabi ni Manager Kim na, walang saysay ang humingi ng tawad sa kanila. Si John marahil ay lumagpas sa limitasyon, pero sobra na ang pagsakal niya sa lalaki. Alam ng CEO na sa lahat ng tao roon, si Director Kim lang ang mananatiling kakampi niya, kaya medyo sang-ayon siya sa lalaki. Magiging isa sa pinakamahuhusay na martial artist ang taong ito kapag nagsimula na siyang mag-aral.
Kaya kailangan niyang suportahan at maging malapit sa lalaki. Halata namang plano lang niya ito sa ngayon. Lumapit siya kay John at humingi ng tawad, sinabing nag-overreact na siya. Mukhang may sasabihin pa sana si John, pero isang tingin lang mula sa kanya ay tumalikod na ang lalaki na parabang natakot na takot. Tumingin si Kim sa kagubatan. Alam mo, at sinasabi nilang kailangan na nilang makaalis sa lugar na ito at maghanap ng nayon o kung ano paman. Alam ng CEO na yon ang lohikal na dapat gawin. Ngunit nakakaawa naman dahil ang lohika ay hindi gumagana sa mundong ito. Mundo ito ng mga immortal kung saan lahat ay nagsisikap na mapanatili ang kanilang immortalidad. At ang tanging batas na umiiral sa lugar na ito ay ang malalakas ang lumalamon sa mahihina. Sino mang may hawak ng espada sa mundong ito ay lalaban para sa katanyagan at karangalan. Ang pangalan ng kagubatang ito ay daan ng pag-akyat. Sa kasamaang palad, walang bansa, nayon o anumang malapit. Dahil dito, tinawag niya si Kim at sinabing papalubog na ang araw, kaya marahil ay dapat na silang magtayo ng kampo sa isang ligtas na lugar. Pumayag ang lalaki, na sinasabing tama ito, at gusto niyang malaman kung nasaan ang sasakyan nila na puno ng mga gamit. Kung mahanap nila yon, madali silang makakasurvive. Alam na ng ating binata na sayang yon, pero hindi na mahahanap ang sasakyan sa anumang paraan. Ang problema, hindi siya paniniwalaan kung sasabihin niya lang yon. Pwede niyang subukang kumbinsihin ng mga ito na imposibleng mahanap ang sasakyan. May ibang plano siya. Sinabi niya na ang pinakamainam na gawin muna ay maghiwa-hiwalay. Ang isang grupo ay hahanap sa sasakyan habang ang isa naman ay mag-aayos ng kampo. Sa ganoon, may secure nila ang dalawang posibilidad. Dahil lohikal ang desisyon, lahat sila ay pumayag at ginawa yon. Halata namang hindi nila ito nahanap at nagsigas sila ng apoy. Ang babaeng asul ang mga mata, na hindi ko pa rin alam ang pangalan, ay gustong malaman kung nasaan ang sasakyan. Na-landslide sila, kaya saan napunta ang sasakyan? Komento ni Kim at ng iba pa na walang nakakaalam. Mali ang tinatanong niya, lahat doon ay nawawala. Kumakain ang grupo ng isang uri ng castañas, na masarap, at sabi ni Siyu na nakakita pa siya sa daan, kaya hindi na sila kailangang mag-alala. Dahil dito, pinuri siya ng manager, na sinabing napakahirap ng sitwasyon, pero dahil sa kanya, hindi masyadong nagiging komplikado ang mga bagay-bagay. Mula pa noong nasa kumpanya siya, alam na niyang maaasahan siya. At ngayon naalala niya na pagod siguro siya dahil ibinuhos ni Jong ang lahat ng trabaho niya sa bata. Ang isa pang babae na dilaw ang mga mata ay nagsabi na, ang manager nga ay laging masipag. Pinupuri siya ng mga ito, nakakalungkot lang na alam na niya na iiwan din siya ng mga ito. Sa nakaraan niyang buhay, natagpuan lamang ni Siyu ang yungib na ito matapos ang mahabang paglalakad sa gitna ng hating gabi. At ngayon sinasabi niyang sadyang swerte lang ang pagkakatuklas niya sa lugar na ito. Habang iniisip na kailangan niyang sulitin ang maikling sandaling ito dahil ito na ang huling gabi na magkakatawanan sila ng ganito. Maya-maya pa, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nanginginig siyang nagsasabing tinatanggap niya ang Panginoon ng kagubatan. Isang three-tailed fox sa harapan niya ang nagsasabi na ang bata ay may kakaibang amoy para sa isang tao, na buhay na ng mahigit sa 1,000 taon na at hindi pa nakakalanghap ng ganoon. Nang dahil dito, ang mga taong nagigising sa yungib ay lumabas at nagulat din. Sa alaala niya, iniutos ni Siyu sa lahat na lumuhad at magpakumbaba sa Panginoon ng kagubatan. Dito, sinabi ng fox na sa tuwing makakasalubong nito ang tao, naaalala nito kung bakit ang mga ito ay mangmang at bastos. Malamang napugutan na sana ng mga ito ang mga braso't binti ng lahat, pero tila may isa sa kanila ang nakakaalam kung paano igalang ang kagubatan kaya patatawarin sila. Gayunpaman, dahil nasa teritoryo sila ng Panginoon ng kagubatan, kailangan nilang magbayad ng kapalit, kaya't isa sa kanila ang dapat mag-alay ng isang bagay para makasama roon. Naalala ni Siyu sa nakaraan niyang buhay, walang nakakaalam kung ano ang gagawin ng sumulpot ang nilalang na ito at nagsisigawan sila sa takot. Kinuha noon ng fox ang mga paa at kamay ng lahat, grabe, at halos mamatay sila. Subalit sa pagkakataong ito, tila nasiyahan ng fox sa ginawa nito. Ngunit ang nilalang, habang dinidilaan ang labi nito, ay gustong malaman kung sino ang mag-aalay ng braso. Nakita na ni Siyu ang lahat na nawalan ng mga paa at kamay sa nakaraan niyang buhay, kaya hindi na ito gaanong kalaking bagay sa kanya. Isang braso mula sa isang tao ay maliit na halaga lamang.
Bukod pa rito, bigla na lang darating ang mga taong iyon at gagamutin ang lahat. Ganoon sila nakaliligtas. At higit pa rito, dahil alam niyang posibleng mangyari ito, naghanda pa nga siya ng halamang gamot na nakakatulong. Bawasan ang sakit. At dito, gamit ang matinding tapang, sinabi nitong iaalay niya ang kanyang braso. Nagulat ang lahat at ang fox ay hindi nagatubili. Kinagat nito ang braso ng bata at tinanggal. Naramdaman ng lahat ang sakit at agad itong kumuha ng halamang gamot. Habang kinakain nito ang fox, sinabi nitong akala niya ay kakaiba ang lasa dahil sa amoy, pero pareho lang pala ito sa ibang tao. Mas masama pa nga dahil tila marumi ang mga ugat nito. Si Siyo, lubos na nasasaktan, humingi ng tawad dahil hindi sapat ang alay. Ngunit dito, lumingon ang fox at sinabing papayagan silang manatili sa teritoryo nito sa loob ng 7 araw at malalaman nila kung mamatay dahil sa pagiging banal nito sa kagubatan na ito. Umalis na ito at nawala na. Ang iba sa grupo ay tinawag si Siyo, tinatanong kung ayos lang ba siya. Sabi niya ayos lang siya at humingi ng tulong para makarating sa yungib. Dahil siya ang unang nakakita sa fox, sinabi niyang nakausap niya ito bago pa sila dumating at nakakakuha siya ng kaunting kaalaman tungkol sa mundong ito. Ipinaliwanag niya na wala na sila sa mundo, at dito natakot ang lahat, sinasabi nilang hindi nila inakala na mangyayari ang ganito. Pero dahil nakakita sila ng isang three-tailed fox, alam mo na, unti-unti nang natatanggap ng mga lalaki ang katotohanan. At ipinaliwanag ng ating bida, habang ipinapakita ang kanyang braso, naligtas silang lahat ng 1 linggo dahil sa ginawa niya. Gusto malaman ng iba, alam mo na, ano ang mangyayari pagkatapos ng 1 linggo at sinabi niyang kailangan nilang isuko ang ibang bagay. Lahat ay desperado, pero sabi lang niya pagod na siya at kailangan magpahinga at umaasa siyang maiintindihan ng lahat. Pagsapit ng gabi at mukhang may sinabi si Jiang kaya lahat sila laban sa kanya. Nakikinig ang bida sa lalaking nagtatanong kung sino ang magsusuko ng 1 braso at 1 paa sa loob ng 1 linggo. Ang lalaki na naka-Adidas sabi kahit na ganon, hindi nila pwedeng basta iwanan si Siyo. Napakalaking tulong niya at siya ang nakahanap ng lugar, di ba? At nagsakripisyo pa nga siya ng braso. Sabi ni Jiang dapat sulitin nila ang presensya niya, alam mo na, at saka siya itatapon. Wala na naman siyang 1 braso at, hindi magtatagal. Sa ngayon, nagpaplano si Jiang, pero ang ating binata ay naroon, pilay ang braso at nakasuksok ang kamay sa bulsa, walang kapangyarihan. At base sa narinig niya sa mga usapan, mukhang balak nilang ikulong siya para putulin ang isa niyang parte ng katawan kada linggo. Kumuha siya ng malaking bato, na pagtanto niyang ayaw niya yon. Pero dahil sa mga natutunan niyang karahasan sa nakalipas na 50 taon, madali lang niyang maalis si Jiang, kahit pilay. Nakatalikod ang lalaki, nag-uusap habang nag-iisip kung papatayin ba niya ito o hindi. Huminga siya ng malalim, binitiwan ng bato, at nagsabi na, hindi muna ngayon. Natatakot ang lahat kaya't naapektuhan ang kanilang pag-iisip ngayon, at kung masyadong malupit siya, mas lalo lang nitong magpapahirap sa mga relasyon na kailangan niyang maitatag kay Director Kim. Doon niya narinig ang isang nagsasabi kay Jiang na tumahimik o kaya'y sasaktan nila. Napagtanto ni Sia na kahit puno ng plano si Jiang, may mga taong sumusuporta pa rin sa kanya. Lumubog ang araw at sumikat ang isa pa. Di tulad ng sorang kumain ng braso, ang 2 huli na ahas na lumitaw ay humingi lamang ng kaunting dugo. Ang ahas na ito noong nakaraang buhay ay sumipsip ng dugo nila, kahit na wala ng mga paa at kamay ang mga kawawang kaluluwa. Ngayong pagkakataon, ang pinuno ay nag-alok ng kanyang braso, at ang ahas ay sumipsip ng kaunti at umalis na. Iyon ay dahil, ang dugo ng tao, ngayong pagkakataon, ang pinakapangit na nalisahan nito. Ayaw na nitong uminom pa. Alam ni Sia na hindi nito nagustuhan dahil ang dugo ng lalaki ay puno ng alak at nikotina, bukod pa sa mataas na cholesterol ng binata. Dahil dito, sinabihan niya si Jiang Mingyong na sumama sa kanya para kumuha ng mga halamang gamot. Medyo bastos mang tawagin ng lalaki gamit ang buong pangalan, tinanong lang ni Sia kung gutom ito. Sumagot naman itong oo, kaya sinabihan niya itong sumama dahil ipapakita niya kung aling mga halaman ang nakakain. Plano na rin itong ibigay ang braso nito sa fox sa susunod na linggo, kaya kung sakaling mamatay ito, kailangan ito ng isang taong tulad nito na nakakaalam ng mga bagay na ito. Si Jiang, medyo naiilang doon, di ba?
Ito mismo ang plano niya, at sinabi niyang mabuting malaman yun at nagpasalamat sa pagbabahagi ng impormasyon. Pero agad din niyang napagtanto, pare, na hindi na babalik ang Zoro at wala nang pagkakataon ng lalaking ito para magamit ang impormasyon. Sa susunod na eksena, pinapagalitan niya ang hanggal na si Jiang, tinatanong kung ilang beses pa ba niya itong sasabihin na huwag pumili ng maling halamang gamot. Ang lalaki naman ay nagsasabing, pasensya na, at sinabi ng ating bida na parang sinisikap nitong patayin silang lahat. Patuloy niya itong sinaway, sinasamantala ang kanyang dating pagiging agresibo. Sinubukan ni Jiang na magpaliwanag na kailangan na niya ng pahinga. Sunod-sunod ang kanyang paghuhukay ng mga halamang gamot. Ngunit alam ni Sia na ginawa ng taong ito ang lahat para parusahan siya mula pa noon. Unang araw niya sa kumpanya, at agad siyang inutusan na bumalik sa trabaho, na kailangan nilang tapusin ito bago lumubog ang araw. Maya-maya, nakakita si Jiang ng napakalaking ginseng sa kanyang kamay. Tinanong niya kung normal ba talaga ito, at sinabi ng kasama niya na mukhang normal naman. Halatang hindi alam ng mga lalaki na ito pala ay isang dilaw na ugat ng kawayan. Marahil dahil nasa kagubatan ng ascension sila kaya sila puno ng lakas. Karaniwan, ang bagay na yon ay kasing laki lang ng hintuturo. Ngunit sa ganitong lugar, iba ang mga bagay-bagay. Hindi ito gaanong kapaki-pakinabang sa mga umaasa sa espiritual na enerhiya, pero perpekto ito para sa mga umaasa sa pisikal na lakas. Nakikitang maayos ang ani, nasa sabik si Jiang at gustong-gusto nang malaman kung gaano pa karami ang kanilang mahanap. Maya-maya pa, habang nakatingin sa abot tanaw, alam ni Sia na darating na ang oras. Isang maliwanag na pagsabog ang naganap sa kalangitan. Napapamura si Jiang at napaupo. Lahat ay napahawak sa ulo. Ano ang nangyayari? May mga taong nagpakita sa kalangitan, sinasabing sorpresa ito, ngunit nakakita ng napakaraming mahuhusay na tao. Ang nasa likuran na nakasuot ng dilaw na balabal ay nag-utos kay Bolko na mawala dahil pag-aari na sila nito. Nagtatalo roon ang mga lalaki, habang si Kim naman ay gustong malaman kung sino sila, ano ang nangyayari. Komento ni Bolko na nakasuot ng itim na balabal na 3 lang sa kanila ang may espiritual na kakayahan at ang iba ay tila mga karaniwang tao lamang. Iniunat niya ang kanyang kamay, lumilikha ng isang gintong, sumipa ng bola at umatake kay Jiang. Tuwang-tuwa ang matandang lalaki, sinasabing ang bata nga ay may kapangyarihan ng gintong kidlat. Si Bolko naman ay parang babae na may itim na lipstick, hindi ko alam kung lalaki ba o babae. Sabi ni Yanho, sunod na siya at tumugtog ng isang maikling himig. Nang mga sandaling yun, ang babaeng bughawang mata ay nagsimulang magdusa, at umiyak ng malakas, habang ang isa naman ay nagsasaya, sinasabing nakakita siya ng perpekto at immortal na ugat. Inilagay ng lalaking maskulado ang kamay niya sa balikat ni Ogay na pinuno at sinabing sagrado ang katawan nito. Magiging disipulo ito ni Azura. Halatang natatakot ang lalaki, hindi alam ang isasagot habang nararamdaman ng presyon mula sa malakas na lalaki. Pero ang may itim na lipstick ang sabi, baka mas mabuti pa kayang mapunta siya sa lambak ng mga multo, isang perpektong lugar para maghanap ng immortalidad at mamuno sa kalangitan. Mukhang nag-aagawan sila kung sino ang makakahawak kay Pangulong O, habang si Kim naman ay medyo nalilito sa lahat ng nangyayari. Si Studling, ang lalaking nakagintong damit, ay naglabas ng maliit niyang palayok at sinipsip si John papasok, sinasabing ang mga tao ay masyadong hindi mapagpasyahan at dadalhin niya ito sa daan ng pag-angat. Nakita ng maskuladong lalaki na nawalan ng braso ang ating binata dahil sa fox at sinabing napakamatapang nga talaga niya. Isang ordinaryong mortal lang siya pero talagang isang mabuting bata siya. Nagpasalamat si Siyo, pero sa mga oras na yun ay umaalis, sinasabing tapos na ang kanilang trabaho roon. Dapat nilang samantalahin ang katotohanang ligtas ang kagubatan na ito sa loob ng 10 taon mula nang dumaan sila. Si Kim, dahil sa kawalan ng pag-asa, ay nagtangkang sabihin na nangangailangan sila ng tulong dahil hindi man lang nila alam kung paano makalabas sa lugar na ito, ngunit nakaalis na ang mga lalaki. Alam ni Siyo na sa kanyang nakaraang buhay ay paulit-ulit siyang sumigaw ngunit hindi pinansin, kaya wala na itong saysay. At least, tulad ng pagbalik ng katawan niya sa nakaraang buhay, ganito rin ang nangyari sa braso niya sa buhay na ito. Si Kim naman, gusto niyang malaman kung ano ang gagawin nila para mabuhay sa ganitong uri ng kagubatan. Kakaiba, tila may grupo ng mga bituin na patungo sa isang direksyon, at nagtataka siya kung bakit.
Ang susunod na, isang araw, sa loob ng yungib, ang dalaga ay nahihirapan, may dugo ang kanyang pagdura. Ang kasama niya na nakaputing damit ay napansin na marahil hindi gaanong mahalaga ang mga babaeng ito dahil hindi pa rin niya alam ang kanilang mga pangalan. Komento niya na ang kaibigan niya na nakapink na damit ay hindi maganda ang lagay. Ano ang gagawin natin? Si Siu ay nagmungkahi na maghintay pa ng kaunti. May darating kaya na magagamot sa kanya? Malaking pagkakataon naman yon. Medyo nakakapanibago sa grupo. Pero biglang may pumasok sa yungib at sinabing ang paghihirap nila roon ay parang mga langgam na lumalaban sa isang dragon. Tanong ni Kim kung sino ito, at ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Siwil, haring dragon ng dagat. Magandang pangalan, magandang ideya yan, author. May komento siya tungkol sa pagkontrol sa bagyo at sinabi niyang nakita niyang umuulan dito, kaya siya napunta sa lugar na ito. Ang babaeng nakahiga sa lupa ay tila gumamit ng mahika para likhain ito. Ipinagtataka niya dahil mukhang ordinaryong babae lang ito, paano kaya ito nagkaroon ng ganito kalaking kapangyarihan? Bukod pa riyan, hindi naman niya sinasadya ang pagmamanipula sa panahon, mas kakaiba pa nga iyon. Sabi ni Siu, sila ang nalilito. Hindi pa sila gaanong nagtatagal sa lugar na ito, at palaging may mga taong makapangyarihan na nagpapakita dahil mukhang kinukuha nito ang mga kasama niya. Ang tinatawag na gulong ay tumawa at nagsabi na may mga kasamahan daw. Nakapunta na roon at nakita ang potensyal ng grupo. Parang nakakatawa nga na ngayon, sadyang, siya ay nasa harapan na rin ng babaeng ito. Itinanong niya kung naiintindihan ng mortal kung nasaan siya. Ito ay isang lugar na kilala bilang daan ng pag-akyat, ang perpektong daanan patungo sa itaas na mundo, at sa loob ng ilang buwan, ang pintuan ng pag-akyat ay magbubukas doon. Isang pangyayari na nangyayari isang beses kada 1,000 taon, at dahil dyan, napakaraming nilalang at tao ang nagtitipon sa lugar na ito para subukang dumaan sa pintuang ito, kaya naman maraming kakaibang tao ang nagpapakita sa lugar na ito. Sagot ni Siu na naiintindihan niya, habang si Kim naman ay gustong malaman kung bakit ang iba niyang kasamahan ay dinala sa mga grupong ito na parang sekta. Sabi ni Will na mahirap nang maintindihan para sa isang mortal na kagaya niya. Sa mundo nila, karaniwan na ang mahika para palakihin o paliitin ang mga bagay, at malamang nasa loob ng isa sa mga bagay na ito ang mga taong kumuha sa mga kaibigan niya kasama ang buong sekta at grupo nila. Plano nilang tawirin ang pintuan dala ang lahat, kasama na siya, sa loob ng bagay na ito na parang isang nakatagong kuta ng Sea Dragon. Doon, mahigit 8,800 dragon ang natutulog. Ngayon, hindi ko alam kung mga nilalang na dragon ang tinutukoy niya o mga miyembrong dragon, di ba? Kasi sinabi niya roon na kakaiba ang babae, at kung sasama siya sa grupo, may tsansa siyang maging isang pambihira. Hinihingi ni Kim na maghintay siya, sinasabi niyang hindi niya basta-basta maaaring kunin ang babae ng ganoon na lamang, pero bigla, napatumba siya at halos lumabas ang mga mata sa sobrang takot. Sabi lang ni Will, ibibigay niya ang dugo niya at tatanggapin niya ang babae bilang parte ng grupo. Ito ang pinakamainam na solusyon para sa lahat doon. Bukod pa rito, papayuhan niya silang huwag nang makialam sa mga balak ng mga tao sa mundong ito. Grabe, sisabog na ang ulo ng bata at ang kawawang protagonista natin ay nadamay pa. Umalis si Will, sinabing naawa siya. Marami ang papatay sa kanya. Isang malakas na kulog ang sumabog, lumipad siya gamit ang dragon, ang galing. Kinabukasan, lahat sila ay dinukot. Nako, siya na lang ang natira. Hindi pa rin natin alam ang pangalan niya, pare. Tumatawa siya ng parang, baliw, ang gulo-gulo. Ang mundong ito na puno ng mga dragon, ang mga kasamahan na kinukuha, ang mga taong lumilipad, ano ba ito? Ganito rin siguro ang magiging reaksyon ko habang marahang inaayos ni Siu ang gamit niya, sinasabihan siya na kumalma. Pero nagmamakaawa lang siya na huwag din kunin ang aming anak. Hindi siya makakayanan mag-isa sa kagubatan na ito. Pero ang lalaki, sayang lang daw, tapos na ang oras nila. Bigla siyang nagpupumigla sa sakit, napahawak sa ulo, at may parating daw. Tumakbo si Kim para tumulong, pero huli na raw, dumating na yon. Bigla na lang, isang matandang lalaki sa isang mekanikal na linya ng Oni ang sumulpot. Aba, grabe, parang galing talaga yan sa ChatGPT. Ikaw, at gusto ng matanda malaman kung paano napunta ang mga mortal sa daang ito. Pero nakapag-isip din siya, sinasabi niyang hindi matatag ang lugar dahil sa pagbukas ng gate. Siguro ganyan sila napunta rito.
Wala siyang gustong malaman sa mga mortal na nagpalabas ng napakalawak na kamalayan. Nakaramdam siya ng malakas na presensya, parang isa sa mga pantas mula sa itaas na mga kaharian na bumaba sa lupa. At dahil sa kung anong dahilan, naniniwala siyang ang babae yun. Tinuturuan ng matanda ang lalaki na manatili roon, gustong malaman kung sino siya, at binabalaan siya na kasamahan nila ang babae. Pero isang tingin lang ang ibinigay ng matanda, at muli, Direktor Kim. Inalos. Nako, ang kawawa naman ng lalaki. Pinagbubugbog siya ng bawat taong dumating, anak ko. Mabuti na lang at naalagaan siya ng mabuti para hindi mamatay. Pero grabe, nagkaroon siya ng mga sugat sa tadyang, at yung matandang lalaki, lumapit siya, hinawakan ang mukha ng babae, at sinabing isasama niya ang bata. Baka hindi maganda ang pundasyon niya, pero dahil sa angking talento niya, mapapaunlad niya ang kakayahan nito. Umiiyak siya, tinatawag ang dalawa. Pero sinabi ng lalaki na mas mabuti kung iiwanan niya ang mga koneksyon sa mundo, lalo na't may alok na siya. Lumipad na ang dalawa, at mukhang papatayin niya sila para mapilit ang babae. Pero pumayag na ang babae kung hindi niya papatayin ang dalawa, mas mabuti na daw yun. Sabi ng matanda, mabuti raw kung makalimot na siya sa lahat ng koneksyon niya sa mundo, at sang-ayon naman ang dalaga. Pinayagan silang umalis ng matanda, pero bigla siyang nagbanta na kung hahayaan niyang mabuhay sila, magiging konektado pa rin daw ang dalaga habang buhay. Hay, buti naman. Nagbukas siya ng portal para makabalik sila sa malapit na syudad. Mabait din pala, ano? Hindi naman ginawa yun ng ibang mga lalaki para sa mga bata. Sa wala naman silang nagawa, napasok lang naman sila bigla roon. At sa kakaibang singsing ng matanda, narinig lang nila ang sigaw ng dalaga. Pero tapos na, nagising ang dalawa sa gitna ng isang napabayan na lugar. Naririnig ang mga taong nagtitinda ng mga banal na kasulatan, nagtitinda ng tela sa isang lugar na tinatawag na Yangok. Dinilat niya ang mga mata sa eskinita, nagtataka kung saan ba talaga siya. Sa nakaraang buhay niya, hindi siya napadpad dito, kaya sayang naman, hindi niya alam. Mukhang totoo nga ang sinabi ng matandang lalaki. Basta na lang sila itinapon sa kung saan. Pero kahit papaano, medyo pamilyar pa rin sa kanya ang lugar. Tinakpan niya ang mga mata mula sa araw, at nakilala na niya ang lugar na dati niyang tinirhan sandali, ang sikat na kabisera ng Wangot, ang lungsod ng Sukam. Sa naunawaan ko, wala siyang kapangyarihan ng ating binata, maliban sa pagbabalik tanaw sa nakaraan. Kaya ito'y labanan ng mga may talento laban sa batang nagbabalik oras. Isang maikling, maya-maya, nasa eskinita pa rin sila at nag-uusap, at ang matandang lalaki ay nagsabi na hindi na niya kaya, nababaliw na siya. Sumagot si Su na ganoon din ang nararamdaman niya at sana'y magising na lang siya na parang panaginip lang ang lahat. Kinamot ng mahirap na matandang lalaki ang kanyang manipis na buhok at sinabing wala na silang pag-asa, silang dalawa na lang ang natira. At least, baka naman daw dapat silang maginhawa, na hindi sila kinuha ng mga halimaw. Ngunit iba ang iniisip ni Steele. Baka nga bumalik siya sa nakaraan, pero naalala niya na sa pagsunod sa landas na ito, isa lamang siyang manggagamot na binubugbog araw-araw. Sabi pa niya, kahit ano pa man ang mangyari sa hinaharap, hindi sila pwedeng manatili na lang sa eskenitang ito magpakailanman, kaya, kailangan nilang makaalis doon. Malawak ang syudad, pero si Kim ay, hindi maintindihan ang sinasabi ng mga ito. Parang lahat sila ay nagkomento tungkol sa kanila, dahil parang pinagtitinginan sila, pero wala siyang ideya kung bakit. Sabi ni Su, pinag-uusapan ang kakaiba nilang damit. Inchik ang salita ng mga tao sa paligid, pero Koreano naman ang dalawa. Kaya medyo nalilito ang lalaki, pero sabi ni Su, natuto siyang mag-inchik noong bata pa siya. Pero ang matanda, nakikita ang gusot na likod ng mga bata, mas nag-aalala roon kaysa sa pagsasalita ng dalawang wika. At ang gagoong yun ay nagsinungaling, hindi naman pala inchik ang sinasabi nila. Medyo magkakahawig ang mga simbolo, pero magkaiba naman ang tunog. Noong nakaraan niyang buhay, 2 buwan siyang pinagtatabuyan ng mga pulubi bago niya lang naunawaan ang sinasabi ng mga ito. Sabi niya, pero ngayon, wala na siyang dapat ikabahala. Sabi niya, una, kailangan muna ng bagong damit, pero ang lalaki ay nag-aalinlangan na. Paano kaya nila ito gagawin kung wala silang pera at hindi pa nga sila magkaintindihan? Gayunpaman, ang matalinong lalaki ay pumunta sa isang tindahan ng mga halamang gamot at inihagis ang malaking ginseng sa kamay ng matanda, na laking gulat nito.
Agad niyang sinabi na ang dilaw na ugat na kawayan na ito ay mahigit 800 taong gulang, kaya dapat itong bayaran ng maganda. Agad na nag-alok ang matanda ng 15 pirasong pilak, malaking halaga yun at tila napakarami. Nagulat din si Sue, mukhang sa nakaraang buhay niya, hindi niya nakuhang makaipon ng ganito karaming pera. Akala ko susubukan niyang makipag-ayos para ipakita niyang may alam siya sa mga tama, di ba? Pero ang gagawin yun, talagang dukha pala. Tinanggap lang niya. Maya-maya lang, nasa malaking bahay na sila na mukhang inuupahan o binili ng ating binata, at sinabi na niya kay Mr. Kim na tuturuan niya ito ng wika rito. Parang naging maayos at madali ang lahat. Pero doon mismo makikita ang kapangyarihan ng pera. Ang problema, para sa bahay na yun, pati peking mga identidad nila at damit, halos naubos na ang pera niya. Isang maliit na pilak na kapirasong ginto na lang ang natira sa kanya, at hindi maiwasang mapansin ng direktor na may sugat pa rin sa likod ang binata. Aba, Diyos ko, ayusin mo yan. Mamamagayan at mapapahamak ka pa. Dito, sinabi ni Kim na titigil na siya sa pagtawag sa ating boy manager at Suyunyo na lang ang itatawag sa kanya. Maya-maya pa, ipinaliwanag niya na ang dahilan kung bakit sila yumaman ay dahil sa mga halamang gamot na yon. Ang problema, mauubusan sila ng pera kapag naubos ang mga halamang gamot. Kaya ang una at pinakamahalagang dapat gawin ay ang humanap ng paraan para kumita ng pera ng Palladian. Iniisip na ni Mr. Kim na pwede nilang ibenta ang natitira, mag-ipon, at magsimula ng negosyo. Alam naman ni Suyunyo na dati itong namamahala sa medyo malaking kumpanya kaya hindi naman masamang estratehiya yon. Makakatira sila, pero ang mabuhay ay hindi na sapat para sa kanya. Bumalik siya sa nakaraan at sa buhay na ito, mangangarap siya ng malaki. Alam niya na bukod pa roon, si Mr. Kim ay isang henyo sa pakikipaglaban. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga murang aklat na nabili sa kalye, nagawa niyang maging isang dalubhasa sa loob ng ilang buwan. Ilang sandali pa, nakakuha siya ng mas advanced na mga diskarte at naging isa sa mga pinakamahusay na dalubhasa sa mundo. Ngunit paano kung natutunan niya ang mga advanced na diskarte mula mismo sa simula? Marahil ay mas maaga pa ng 30 taon niya masasaksihan ang pagsilang ng pinakamakapangyarihang mandirigma na nakita ng mundong ito. At syempre, sa ganun, lubos siyang makikinabang habang malapit siya rito. Dito, tinawag niya ang direktor at nagkomento na, sa mundong ito, tila napagtatanto na niya ang kahalagahan ng tinatawag na martial arts. Kung ganoon, marahil kung magsimula sila ng anumang negosyo at magtagumpay, kakailanganin nilang malaman kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili. Sabi ni Director Kim, narinig na niya ang mga bagay na yun noon, pero sa kanyang palagay, ang martial arts ay tinuturo lamang sa mga taong kasapi ng isang sekta. Kaya paano sila matututo? Napansin na ng ating bida na medyo may alam ang lalaki tungkol sa mundo ng martial arts, hindi naman siya lubos na walang alam. Ipinaliwanag niya na sa lungsod na ito, mayroong 7 kilalang sekta. Nariyan ang mga Demon Slayers, ang sekta ng mga bulag. Hindi ko nasasabihin ang pangalan ng lahat ng 7, hindi na natin maalala. Pero mukhang kailangan kong ang gawin dahil ang sekta ng mga pumatay ng demonyo ay gumagamit ng mga teknik sa espada at patalim. Mayroong templo ng mga Budista, alam mo naman yun, na nakikipaglaban gamit ang mga disiplina at wastong galaw. Mayroon ding sekta ng mga tahanan, sila yung mga matatalino, at ang sekta ng 7 misteryo. Mukhang 3 sa mga ito ay mga sekta ng mga masasamang espiritu, at kaunti lang ang nalalaman tungkol sa kanila, maliban na sa angking galing nila sa panggagaway. At syempre, alam mo na, maraming iligal na gawain ang ginagawa nila. Itinanong niya kung alin sa mga ito ang gusto ni Kim. Sumagot si Gul na gusto niya, syempre, ang sekta ng mga pumatay ng demonyo. Ang isang tunay na dalubhasa sa ganitong lugar ay dapat gumamit ng kanyang espada at matutong gumamit ng patalim. Mga pamamaraan. Napahanga si Kim, hindi niya man lang kailangang kumbinsihin ang lalaking ito na sundan ang eksaktong landas na tinahak niya sa nakaraang buhay niya. Gusto namang malaman ni Kim kung paano niya nalaman ang lahat ng ito. Sabi ng ating bida, habang nakikipag-usap siya at kinukuha ang mga impormasyon, nakarinig siya ng mga nag-uusap. At ang unang pagtalon natin sa panahon ay 3 buwan bago ang sekta, tinanong ng mga lalaki kung ano ang ginagawa nila roon. Ang ating CEO, sila ay nasa kaliwa at sinabi niyang isinama niya ang kanyang kuya, na interesado raw sa martial arts.
Mukhang hindi naman masyadong interesado ang Nakarak at Goku outfit. Gayunpaman, nakita niya sa mga damit ng mga lalaki na may kaya siguro ang mga ito sa buhay. At kailangan nga nila yon. Gayunpaman, humihingi siya ng paumanhin at sinasabing halos imposible nang matuto ng martial arts sa ganitong edad. Pinipilit ng ating mahal na CEO, at humihiling na makausap man lang ang isang mataas na ranggo, alam mo na, sabay bigay ng suhol. Maya-maya, nasa loob na sila ng sekta, at may nagtanong kung para lang ba sa pangdepensa sa sarili ang pag-aaral nila. Nagdala ang ating binata ng maraming pilak at sinabing oo, yun lang ang gusto nila. Nang makita ng matanda ang pera, pumayag ito. Maaari na silang maging panlabas na disipulo. Gayunpaman, dapat nilang malaman na walang espesyal na pagtrato doon sa mga pumapasok dahil sa donasyon. Bukod pa rito, isa lang ang tatanggapin nila. Sa dalawa, magrereklamo na sana si Kim. Pero bigla na lang pumayag ang binata natin, sinabing perpekto yun para sa kanila. Umalis na ang lalaki, sinabing, sige, puntahan na lang siya roon at sumama sa ibang mga estudyante. Tinanong ni Kim ang binata natin kung okay lang na siya lang ang mag-aaral ng martial arts. Pumili sana siya ng ibang grupo kung alam niyang ganito kamahal. Sinabi ng binata natin na huwag siyang mag-alala. Hindi rin naman daw siya magaling sa sports. Habang siya muna ang bahala sa negosyo, pupunta na lang si Kim doon at matututo ng kaunting tinatawag nilang martial arts. Nagpasalamat ang matandang lalaki pero sinabi niyang hindi niya alam kung makakaya niyang matuto ng husto. Sinabi ng binata natin na magtiwala siya sa sarili at subukan muna bago. Pagmamasid. Pagkatapos ng 7 buwan, naganap ang kompetisyon sa loob ng sekta. Gustong malaman ng taong nasa trono kung saan galing ang lalaking ito. Halata namang si Mr. Kim ang nakapang-ibabaw sa lahat ng disipulo na matagal nang nasa sekta. Ang pagiging dalubhasa sa martial arts ay nangangahulugan ng pag-unawa sa tunay nitong kahulugan at pagkakatugma ng iyong katawan dito. Ang taong may kakaunting kaalaman ay magiging isang pangatlong klaseng mandirigma lamang. At para umangat mula roon, mas marami pang kaalaman ang kinakailangan. Sinalakay siya ng mga lalaki na sinasabing siya ay isang tagalabas at hindi sila mapapantayan. Mas maraming kaalaman ay nangangahulugan din ng mas maraming oras at pagod na inilaan. Gayunpaman, may mga taong may sapat na talento para tumawa sa mukha ng lahat ng kaalamang ito. Taglay nila ang sapat na talento para umasenso sa maraming antas ng sabay-sabay. Kilala na ang sekta ng mga pumatay ng demonyo sa pagiging tahanan ng maraming miyembrong may ganoong kakayahan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may isang tagalabas na lumitaw at natalo ang lahat ng tinaguriang mahuhusay na disipulo. Sa loob lamang ng 7 buwan, si Direktor Kim ay naging isang unang-uring mandirigma na ganap na nagmaster ng lahat ng teknik sa lugar na iyon. Kinagat ng matanda ang sarili niyang labi. Hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari, ang pag-unlad ng isang tao ng napakabilis. Upang mapilit ang ganoong bagay, kakailanganin nilang tipunin ng napakaraming mandirigma para suportahan ang isang tao. At hindi pa nababanggit na ang taong ito ay isang outsider na walang karanasan sa anumang martial arts. Kaya paano nangyari ito? Para bang yumuko ang mismong tradisyon ng lugar na iyon sa lalaking ito? Wow! At inutusan nilang hulihin siya. Ayan na ang ating binata. Naisip na niya na magiging problema ito. Isang outsider na naghahari-harian sa lugar na ito sa loob ng 7 buwan, nagdudulot ng kaguluhan. Dahil dito, inakusahan siyang especially iyan ng mga kasamahan, pero kahit nakakulong, nagsasanay pa rin ang sly dog. Ang hindi maintindihan ng CEO kung bakit siya rin ay nakakulong. Wala siyang alam sa martial arts. Ngayon ay kasama na niya ang isa pang lalaki. Tinatanong ng ating binata ang direktor kung hindi ba siya nag-aalala. Maraming tao ang naghihinalang especially iya siya. Karaniwan, sa ganitong klaseng kwento, sisirain nila ang kanyang martial arts, puputulan ng isang braso, o kaya ipipigilan siyang makalaban. Ang direktor naman, alam na niya yun. Pero dahil sa kung anong dahilan, nararamdaman niyang ang patuloy na pagsasanay lang ang paraan para mapagtagumpayan ang susunod na hadlang. At sa loob-looban niya, alam na niya na paglampas niya dito, angat siya sa susunod na antas. Alam ng CEO kung gaano ito kahanga-hanga. Ang pagiging isang unang klaseng mandirigma ay kahanga-hanga na, pero ang pag-angat pa roon ay kaya lang ng mga masters ng mga sekta.
Nasa antas na ito na libo lang ang may ganitong lakas sa buong mundo. Hindi pa kasama ang na pagkatapos nito, ang natitira na lang ay ang tuktok, kung saan halos hindi ka na maabot. Sa oras ding yun, tiyak ang CEO na ang taong ito ay aakyat sa tuktok ng mundo hindi 30 taon na mas maaga kaysa sa inaakala niya, kundi mga 40 taon na mas mabilis. 7 araw ang nakalipas, naroon si Manager Kim na may maliliit na bulaklak na tila lumulutang sa paligid niya. Sumisipsip ng enerhiya dahil alam na ng CEO na ito ang susi na lumilitaw lamang sa mga martial artist na malapit nang maabot ang kanilang tuktok. Doon, tumayo si Kim at inanunsyo na nalampasan na niya ang hadlang at hindi na siya natatakot sa pinuno ng sekta na ito. Pinuri siya ng ating bida, sinabing ang talento niya ay higit pa sa inaasahan niya. Sinabi ng matandang lalaki na humanga rin siya sa kanyang sarili. Hindi niya akalaing may ganito siyang ng talento. Marahil ay dahil noong bata pa siya, napakaraming kwentong martial arts ang nabasa niya. Bigla na lang may mga lalaking sumugod at inanunsyo na dumating na ang oras. May natanggap silang utos mula sa leader na sirain ang kanyang energy core. Dahil sigurado na silang miyembro siya ng demonyong sekta, isang dan. Tiningnan sila ni Kim at ang ating bida, sinubukan niyang pakalmeyan ang lahat, sinasabing umamin na siya na walang especially iya roon. Sinabihan lang siya ng lalaki na tumahimik at sinuntok siya sa mukha. Binabalaang narinig na niya ang mga ito na nag-uusap gamit ang wikang kodigo at sigurado siyang hindi sila tapat. Subalit, nangyari na yon, nakahanda na si Kim at winasiwas ang kanyang espada, ginupit ang kamay nito. Ay naputol. Ang pagputol ay napaka-presiso kaya hindi naputol ang kamay, pero naalisan niya ng armas ang lalaki at ang kalbong lalaki ay nagbabala na malinaw na niyang sinabi na ito ang kanyang unang sekta. Si Goku na bato ay susugod gamit ang kanyang espada, pero pagkaraan ng ilang segundo, lahat sila ay nakatikim na rin ng bahagyang paghampas sa kamay at nabitawan na ang kanilang mga espada. Nagtakbuhan na silang lahat pababa sa mga pasilyo, na nagsasabing kakaiba, tila nasa sukdulan na siya ng martial arts. Nang mga oras na yun ay tinawag ni Kim ang ating binata at nagbabala na pupunta siya sa ibang mga sekta para mag-ensayo at gusto niyang malaman kung ano ang gagawin nito. Ang ating binata, dahil hindi naman siya tanga, ay nagsabing sasama siya. Maaari silang pumunta, halimbawa, sa di karaniwang sekta ng dragon. Sabi ng matanda, doon sila magkikita at sa susunod na eksena, nasa tuktok na siya ng bundok. At grabe, ang espada ni Kim ay puno na ng dugo. Tinanong niya kung bakit natagalan si Sio at tumawa ito, sinabing oo nga, mas mabilis ang direktor kaysa sa kanya. At nang mapansin ang kalagayan ng espada, alam na niyang hindi naman pala talaga marahas ang taong ito, pero binago na siya ng mundong ito. Sana lang, balang araw ay makabalik siya sa payapang buhay sa daigdig. Kung bibigyan siya ng pagkakataong bumalik, doon na sana. Pagod na siya sa karahasan ng mundong ito. Pero wala na yun ngayon dahil nandito na siya at gagawin niya ang lahat para mabuhay. Matapos ang pagtataksil ng unang sekta, sinalakay nila ang tahanan ng dragon at sinakop ang lahat. 2 taon ang nakalipas, naglakbay sila sa rehiyon ng Wanj at patuloy na natalo ang maraming sekta. At sa 3 taon, lahat ng sagisag ng mga sekta ay napasailalim na sa kanya. Di nagtagal sa rehiyong yon, siya ay kinilala bilang pinakamalakas na mandirigma sa buong mundo. At ginamit niya ang kanyang katanyagan upang pagkaisahin ang mga sekta at bumuo ng alyansa. Grabe, 7 taon na pala ang nakalipas, ang bilis. Magkapatid na ang turingan niya at ng direktor, kahit may pagitan ang edad nila. Nakagawa pa nga sila ng isang partikular na martial art para sa ating bida. Ginoo Kim, binigay niya sa kanya ang libro at sinabing ang pangalan ng teknik ay tagaputol ng bundok. Ginawa niya ito para sa talento ng ating binata at sigurado siyang makakarating ito sa tuktok. Tila humanga si Sio dahil ang teknik ay higit na nakahihigit sa lahat ng nakita na niya. Ang problema lang ay ang inaasahan na nga. Wala siyang talento. Nag-aral siya sa mga pinakamagagaling na mandirigma sa ilalim ng langit na lumikha ng isang martial art para sa kanya lamang. At kahit na ganoon, halos hindi man lang siya naging isang pangatlong klaseng mandirigma pagkatapos ng 1 taon ng pagsasanay. Dahil dito, sinabi niyang baka wala nang ang paraan. May talento siya sa medisina at mukhang yun na ang landas ng kanyang buhay. May kanya-kanyang talento ang bawat tao sa iba't ibang larangan. At sa unang araw na yon, pagkaraan ng 1 dekada,
natanong niya ang antas na nababalitaan lamang niya sa mga alamat. Ang 5 enerhiya ng mundo na nagsasama sa isang tao. Biglang nanigas ang matanda at nagsimulang magbaluktot. Ano ito? Hamaba at pumuti ang buhok niya. Tinawag ni Sio ang matanda at biglang naging gwapo ito, mahaba ang buhok at maskulado. Ito ang tinatawag na muling pagkabuo ng kalansay na lumilikha ng bagong katawan. Sa susunod na kabanata, sinabi ng ating bida na ang matanda, alam nyo na, ay mas bata pa sa kanya at sumagot si Kim na talagang puno siya ng sigla na para bang kaya niyang gawin ang kahit ano. Binati siya ng ating bida, na sinasabing matatakot ang mundo sa kalansay na ito. Muling pagtatayo, nang dahil dito, tumayo si Kim at sinabing kailangan niyang ibigay sa iba ang pamumuno ng alyansa militar sa lalong madaling panahon. Gusto malaman ng ating binata kung sino ang iniisip nito at sinabi ng lalaki na may ilang mahuhusay na tao, ngunit walang nakakaunawa talaga sa tunay na diwa ng martial arts. Komento ni Sio, alam mo na, siya lang ang sapat na pambihira para malaman kung ano talaga yon. Kung umaasa siyang makakahanap ng isa pang henyo na tulad niya, mahihirapan siya. Ngunit si Kim, habang nakatingin sa bintana ay nagsabi na kahit binababa na niya ang kanyang inaasahan, walang sino man ang karapat-dapat. At lumipat na tayo ng 15 taon. 35 taon na ang nakalilipas simula nang magsimula ang ating binata. Ang buhay niya sa landas ng pag-angat at ngayon ay 65 anyos na siya. Curious siyang malaman ang ginagawa ni Kim. 1 taon matapos ang pag-ayos ng kanyang mga buto, ipinagkatiwala na niya ang posisyon ng leader sa iba at umalis. Gusto sana niyang magretiro kasama ang lalaking yon, pero kailangan niyang manatili sa lugar na ito para manggalaga sa mga estratehikong bahagi ng alyansa. Sabi ni Kim gusto pa nitong maglakbay sa mundo. Marahil kaya hindi ito nakapunta sa pagreretiro ng aming anak. Naglalakad siya sa hardin na sinasabing masyadong tahimik ang lugar na ito. Bumili siya ng magandang mansyon gamit ang pera mula sa kanyang pagreretiro. Ang isa lang masamang dulot nito ay masyadong malaki at siya lang mag-isa. Doon, mayroong isang tao sa gitna ng mga palumpong. At nang sumilip siya, si Kim pala. Hindi pa rin ako sanay sa kanya na mahaba ang buhok. Gustong malaman ng kaibigan niya kung saan ito nanggaling at bakit ngayon lang nagpakita. Pero napahiga na lang ito sa damuhan at tinawag si Sio. At sinabi nitong naniniwala talaga siyang biyaya ang kanyang kakayahan sa martial arts. Sabi naman ng kaibigan, syempre naman, kung hindi siya henyo, sino pa? Sumagot naman ng kaibigan na oo, sa mundong ito ng karaniwang tao, hindi siya ordinaryo. Tumawa ang bida, syempre hindi siya ordinaryo. Pero sabi ni Kim, nakalaban niya ang isang tunay na dalubhasa, isa sa mga galing 35 taon na ang nakakaraan, katulad nung lumilipad at kumuha sa mga kaibigan nila. Alam ni Sio na ang mga taong ito ay hindi madaling maghuli, para silang mga anino na kumokontrol sa buong mundo mula sa dilim. At habang lumalakas ang itinatag nilang alyansa militar, nais nilang impluwensyahan ang mga ito. Walang makapigil sa kanila dahil ang pagsalungat sa kanila ay parang pagsalungat sa bansa kaya sinusunod ang anumang utos nila. Kaya iniwan ni Kim ang lugar na ito. Gusto niyang labanan sila bilang isang individual at hindi bilang isang pinuno, lalo na't maaari itong makaapekto sa alyansa. Sabi ni Kim na napakahirap nilang hanapin, pero natuntun niya ang isa. Karamihan ay hindi siya pinansin, sinasabing hindi siya karapat-dapat na kalaban dahil sa kanyang immortalidad. Lahat sila ay naglaho, ginamit, mga ilusyon at ayaw nilang makipaglaban. Ngunit, 5 taon na ang nakalilipas, nakapaglaban din siya. Tinanong ni Sio kung nanalo siya at sinabi ng lalaki na nanalo nga siya. Pinuri ng pangunahing tauhan dahil hindi siya naging leader at ginawa niya ito, kung hindi ay malamang na nagbayad na sila ng kapalit. Sinabi ni Kim na isinugol niya ang buong buhay niya sa pakikipaglaban sa lalaking ito at ang nagawa lang niya ay isang maliit na hiwa sa dulo ng daliri niya. Ang totoo, nanggapi ang lalaki na kung makagawa man siya kahit napakaliit na hiwa, siya ay maituturing na nanalo. Kaya ganoon ang naging resulta. Sinabi ni Stiddlewright na ang lalaking ito ay isa siguro sa 10 pinakamalakas, ganoon. Ngunit, sa kasamaang palad, hindi pala, lalaki. Nasa pinakamahina siya sa yugto ng kanyang kakayahan. Kung ikukumpara sa mga moral martial artist, para siyang baguhan pa lamang, napakabasihan. Imposible ani Sio. Alam na niya sa nakaraan niyang buhay na ang mga ito ay napakalalakas na nilalang.
Ngunit sigurado siyang si Kim ay nasa sukdulan na ng kakayahan ng isang tao. Marami siyang kayang hiwain habang tila lumulutang at di maabot. Henyo ang lalaking ito sa harapan niya. Kaya paano niya lang nagawang putulin ang dulo ng daliri ng isang ordinaryong tagasanay? At dito, sinabi ni Kim na nabubuhay siyang parang palaka sa balon. Wala silang pag-asa laban sa mga taong parabang naglalakad na mga sakuna. Ngunit may sasabihin siya. Kahit na ganon, pinutol niya ang isang kamay ng isa sa kanila ngayon. Tinanong ng masayang bata namin kung nanalo ba siya, at sinabi niyang hindi. Naglagay ng anteng-anteng ang lalaki sa kamay niya, gumaling ito, at tapos na. Ang problema ay napagtanto na niyang nasa sukdulan na siya ng kanyang kakayahan sa martial arts. At ngayon nandito siya para magpaalam sa bata namin. Dahil nang makita ng lalaki ang kanyang determinasyon at pagsasanay, sinabi nitong tatanggapin siya sa sekta. Hindi na siya magiging martial artist, kundi magsisimula na sa landas ng immortalidad. Sinasabi ni So na imposible yon. Ang maging isang tagapaglinang ay nangangahulugan ng pagtalikod sa pagiging mortal. Ngunit, isang bagay na kagaya niyon ay magagawa lamang kung ang tao ay mayroong matibay na espiritual na pundasyon. At ipinaliwanag ni Kim na ang kanyang pagbabagong pisikal ay katumbas ng likas na kakayahan ng isang tinuturing na dalubhasa sa sining pangkultura. Isang taong kasing talino niya ay kinailangan pang sanayin ng buong buhay upang maabot ang pinakamababang antas ng mga taong ito. Gumawa siya ng isang pagbubukas sa kawalan at sinabing aalis na siya. Ang kakaibang tao ay literal na pupunta sa ibang mundo, sinasabing mag-iiwan siya ng isang huling regalo para sa ating kaibigan. Bago pa man makasagot ito, iniwan na siya ng isang sulatin at nawala na ang lalaki. Ang manuskrito ay talaan ng paraan upang umangat at makamit ang kadalubhasaan sa pamamagitan ng martial arts. Si Stu naman, gusto niyang malaman kung saan pupunta ang kanyang kaibigan nang hindi siya kasama. At dahil doon, lumipas ang panahon. Muli, kahit naubos siya ng ubo, sinasabi niyang malupit ang mundong ito. 50 taon na siyang naninirahan sa mundong ito. Ngunit heto na naman siya, namamatay dahil sa simpleng sipon, tulad ng nangyari sa nakaraang buhay niya. Parang tadhana ang lahat, tila walang makatatakas kahit anuman ang gawin ng tao. Sa huli, ang nagbago lang ay ang bahay at ang damit, pero sa mismong araw din siya namatay. Dahil dito, sigurado siyang nabuhay siya ng buo. Ayaw na niyang magkaroon ng pagsisisi tulad ng sa nakaraang buhay niya. Kaya naman ginamit niya ang lahat ng oras niya, nag-aral ng husto, nagsanay ng husto at hindi na nga nag-abala pa sa pag-aasawa o sa mga karaniwang bagay. Dahil dito, nagtagumpay siyang mapag-isa ang lahat ng mandirigmang may kinalaman sa pakikipaglaban sa rehiyon. Nakamit niya ang katanyagan, kayamanan, at lahat ng inaalok ng mundong ito. Kaya bakit ngayon, sa sandaling ito, ay nakakaramdam siya ng kawalan? Maaari kayang kung mas pinagsikapan pa nila ni Kim, nakarating sana sila sa langit? Sa kasamaang palad, hindi na masasagot pa iyon ng kanyang katawan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding kawalan ng kakayahan. Tunay ngang isa na namang buhay na puno ng pagkadismaya.